Pagkatapos ay bumalik ako sa silid ko, nagsuot ng manipis na damit at maikling short. Humiga ako sa kama at nagbasa ng pocketbook. Alam kong ilang sandali lang ay dadating na si Buboy. At hahanapin ako nito. Sigurado ako pag hindi ako nakita ay sisilip yun sa silid ko. Hindi nga ako nagkamali dahil maya-maya lang ay nadinig ko na ang tawag nito. Mauna. Hindi ako sumagot. Maya-maya ay kumakatok na ito. Muna tawag ulit nito. Bukas yan, Buboy, sagot ko. Maya-maya ay bumukas ang pinto at sumilip ito. Alam kong di niya yun inaasahan. Lumingon pa ito sa likod niya at lumingalinga. Tinitignan kong may tao sa bahay. Buboy, saglit lang at magpapalit lang ako ng damit, saad ko kunwari ng malakas na boses. Sinadya kong ipadinig kay Lola pero sumenyas ako kay Buboy na pumasok na sa loob. Alam na niya ang ibig kong mangyari. Bago ito pumasok ay nagsalita pa ito. Sige muna, antayin na lang kita sa kangkungan. Malakas din ang boses para madinig ni Lola. Pagkasara pa lang ng pinto ay bumangon agad ako para salubungin ito ng halik. Nais kong maramdaman niya ang pagkamiss ko sa kanya. Miss na miss kita. Ikaw din, Buboy, sobra kitang na-miss. Sa loob ng aking silid ay muli naming ipinaramdam ang pagmamahal sa isa't isa. Gaya ng dati ay buong pagmamahal akong pinaligaya ni Buboy. Pagkatapos ay nahiga kaming dalawa at nagyakap. Mona, pwede na ba? Tanong niya. Alam ko na ang ibig niyang sabihin. Hindi ako sumagot at hinalikan ko ito. Pagkatapos ay siya naman ang pinahiga ko. Kapag ready na ako, Buboy, ay ako na mismo ang magsasabi sa iyo. Pero sa ngayon, hayaan mo munang ibalik ko ang ligaya saad ko. Naunawaan naman ni Buboy ang ibig kong sabihin. Alam niya rin naman na kaya ko siyang paligayahin kahit hindi ako nagpapaangkin sa kanya. At yun nga ang ginawa ko. Ginawa ko ang lahat upang mapaligaya lang si Buboy. Kung ano pinaranas niya sa akin ay ganun ang ipinadama ko sa kanya. Napaligaya namin ang isa't isa nang hindi ko isinusuko ang bataan sa kanya. Yun naman ang nagustuhan ko kay Buboy. Marunong maghantay at maunawain. Noong araw ding yun ay naging kaming dalawa na. Muna gusto ko sanang maging legal na ang relasyon natin kila Lola at tatay mo. Saad ni Buboy habang kami ay nagtatali ng kangkong sa likod bahay. Ibig mong sabihin ay gusto mong ipagtapat sa kanila ang tungkol sa atin? O ayaw ko na kasi ng patagots ka, gusto kong patunayan sa iyo ang pagmamahal ko? Alam no, Buboy, hindi mo na kailangan patunayan sa akin yon. Ramdam ko naman na yon. Pero kung gusto mo na at may lakas ka na ng loob, ikaw ang bahala. Ipagtapat natin. Nagkasundo kami ni Buboy na ipagtapat na ang relasyon namin. Una kay Lola namin sinabi dahil wala pa si Tatay at Joaquin. Tuwang-tuwa si Lola dahil noon pa man ay gustong-gusto na niya si Buboy. Mula pagkabata kasi nito ay kasama na niya ang Lola. Kaya alam na alam ni Lola na mabuting tao si Buboy. Masaya ako para sa inyo, Mona at Buboy. Pero isa lang ang paalala ko sa iyo, Buboy. Huwag muna kayong magmamadali at tuparin ninyo muna ang pangarap nyo. Magtapos muna kayo ng pag-aaral. Pangako po, Lola, hindi ko po mamadaliin si Mona. Magtatapos po kami ng pag-aaral. Aasahan ko yan, Buboy, ha? Pangako po, Lola, makakaasa po kayo. Masayang-masaya ako dahil sa pagtanggap ni Lola sa relasyon namin. Excited na din ako na ipagtapat kay Tatay iyon. Si Joaquin bahala na siya sa buhay niya. Ilang araw pa ang nagdaan ay dumating na si Tatay at Joaquin. Buong lakas ng loob ay pinagtapat ni Buboy kay Tatay ang relasyon namin. Nung una ay tumutol pero sa huli ay pumayag na din. Masayang-masaya ako ng araw na yon. Kinalimutan ko na ang pagpapantasya ko kay Joaquin. Wala din naman akong makitang reaksyon dito nang malaman na kami na ni Buboy. Naging maayos ang relasyon namin. Maalaga maalalahanin at mapagmahal ito. Dahil doon ay tuluyan nang nawala ang nadarama ko kay Joaquin. Si Buboy na ang nagpapasaya sa akin. Ilang taon lang ay hiningi na ni Buboy ang kamay ko kay Tatay at Lola. Dahil napatunayan naman na niya ang pagmamahal niya sa aki, ay hindi na tumutol ang mga ito. Kaarawan ko noon kaya nagkaroon kami ng kaunting selebrasyon. May kaunting pagkain at inumin. Abala sa inunman sila Tatay at Joaquin nang kausapin ako ni Buboy. Mahal, paano ba yan pumayag na ang Lola at Tatay mo at ibinigay na ang kamay mo sa akiin? Baka naman pwede mo na ding ibigay ang matagal ko nang hinihilang bulong ni Buboy na medyo nakainom na din. Medyo may tama na din ako ng mga oras na yon. Pinayagan na din kasi ako ni Tatay na uminom dahil nasa wastong gulang na naman ako. Oo naman, mahal, pwedeng-pwede na, excited na nga ako, sagot ko. Pangako ko kasi sa kanya yon noon na kapag nahingi na niya ang kamay ko kay Tatay, ay ibibigay ko na din sa kanya ang matagal na niyang hiling. Talaga ba, mahal? Payag ka ba? Oo naman, basta antayin natin malasing yung dalawa. Pag nakatulog na sila, pasukin mo na ako sa silid ko saad ko. Makailang tagay pa ay nagpaalam na ako kila Tatay. Atay, mauna na po akong matukog sa inyo, ha? Di ko na po kaya eh. Mahal, ikaw muna bahala, ha? Huwag kayo gaano magpakalasing, paalala ko. O sige, mahal, kami na ang bahala dito. May usapan na kami ni Buboy na iiwan kong hindi nakalak ang pinto ng silid ko. At paglasing na at nakatulog na sila Tatay ay saka siya papasok at doon ko na ipagkakaloob ang aking sarili.
Pagpasok sa silid ay nahiga agad ako. Dahil hindi ako sanay uminom ay agad akong nakatulog paghiga ko. Hindi ko na alam kung ilang oras akong nakatulog nang may maramdaman akong humihimas sa hita ko. Patay ang ilaw kaya madilim. Pero alam kong si Buboy na yon. Medyo hilo pa ako noon at hindi pa nawawala ang tama ng alak. Hindi na nag-aksaya ng oras si Buboy agad nitong ginawa ang matagal na niyang gustong gawin. Ramdam ko ang pagkasabik niya at nakahanda naman ako na ipagkakaloob na sa kanya ang sarili ko. Nang gabing iyon ay buong pagmamahal at pagtitiwala kong ibinigay ang aking sarili kay Buboy. Pagkatapos ay agad na din akong nakatulog dahil na din sa pagod at sa hindi pa humuhupang tama ng alak. Wala akong pinagsabihan ng pagkakaloob ko ng aking sarili kay Buboy. Masaya ako dahil naibigay ko ba ang aking pagkababae sa lalaking tunay kong minamahal at nagmamahal sa akin. Nakatakda na ang aming kasal, ang lahat ay maayos na. Masaya ang lahat at mas lalong masaya kami ni Buboy. Akala ko ay iyon na ang simula ng mas masaya at mas masarap naming pagmamahalan. Pero dun pa lang pala magsisimula ang pinakamatinding bangungot na hindi ko akalaing mangyayari sa buhay ko. Umalis ang aking ama kasama ulit si Joaquin. Dahil doon ay nagkaroon ulit kami ni Buboy na ulitin ang nangyari sa amin. Tulog si Lola nang dumating si Buboy sa bahay. Sabik na akong matikmang muli ang sarap na naranasan ko ng gabing iyon. Agad kong niyaya sa silid ko si Buboy at doon nga ay muli kong pinagbigyan si Buboy. Maligayang maligaya ako sa mga oras na yon. Buong akala ko ay magiging maligaya din si Buboy dahil sa pangalawang pagkakataon ay nakuha niya ulit ang gusto niya. Nagkamali ako. Sinong nakauna sa'yo, Mona? Galit na tanong ni Buboy. Ha? Anong tanong yan, mahal? Magsabi ka ng totoo sino ang nakauna sa'yo, tanong ulit niya. Mahal, ano ka ba? Walang iba, ikaw lang ang pinagkalooban ko ng sarili ko. Huwag mo akong lokohin. Akala ko malinis ka. Akala ko ako lang. Bakit mo ako niloko? Halos maiyak na ako sa mga tanong nito. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Sa kanya ko lang ibinigay ang aking sarili. Mahal, hindi kita maintindihan. Ikaw lang talaga, sa'yo ko lang ibinigay ang sarili ko. Niyakap ko ito pero tinabig niya lang ako. Iyak na ako ng iyak. Hanggang sa maalala ko ang nangyari sa amin ng huling gabi. Mahal, hindi mo ba naalala? Yung nangyari sa atin kagabi? Anong nangyari? Paanong may mangyayari unuwi ako kagabi at nakatulog na ako? Hindi na ako nakabalik. Ha? Sino yung pumasok sa silid ko kagabi? Ewan ko kung sino ang pinapasok mo, pero sigurado ako hindi ako yon. Nanlumo ako sa sinabi ni Buboy. Kung ganun may ibang gumalaw sa akin. May ibang pumasok sa silid ko at pinagsamantala ng pagkalasing ko. Umiyak ako ng umiyak, hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam, mahal. Ang alam ko lang ay ikaw yon. Nahihilo ako kagabi madilim kaya buong akala ko ay ikaw ang kaniig ko. Nagpaliwanag ako kay Buboy pero sarado ang isip nito. Lumabas ako ng silid ko at iniwan akong uniiyak. Nais ko sana siyang pigilan pero wala na akong nagawa. Naalala ko ang nangyari ng gabi. Iniisip ko kung sino ang gumalaw sa akin. Si Joaquin ang una kong naisip. Tama, si Joaquin nakainom din ito ng gabing iyon. Kaya siya lang ang maaring gumawa noon kung hindi man si Buboy. Galit na galit ako. Dahil sa sama ng loob ko ay nasabi ko iyon kay Lola at galit na galit din ito.